Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng patuloy na subaybay dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw debosyon ng salita ng Diyos. Ako po, Sister Pili Altarihos ng CRC Dasmariñas Cavite Daughter Church. Samahan po ninyo ako sa pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa panibagong umaga na ibinigay ninyo po sa amin. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Marami pong salamat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ang ating pong Bible text na babasahin ay mula sa Leviticus 21:10-15 na may pamagat na The Responsibility of High Priest. Sabi po dito, kung ang nahirang na pinakapunong pari na ibinuhusan ng langis sa ulo at itinalagang magsuot ng sagradong kasuotan ay mamamatayan ng kamag-anak, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Hindi siya maaring lumapit sa patay kahit ito'y kanyang ama o ina. 12. Dapat siyang mananatili sa santuaryo ng kanyang Diyos. Kapag umalis siya roon upang tingnan ang bangkay, nilapastangan na niya ang santuaryo ng Diyos dahil nakalaan na siya sa Diyos. Ako si Yahweh. Verse 13, isang birhin ang dapat mapangasawa ng pinakapunong pari. Hindi siya dapat mag-asawa ng balo, hiwalay sa asawa, dalagang nadungisan na ang puri o babaeng nagbibinta ng aliw. Ang dapat niyang mapangasawa isang kalahi at wala pang nakakasiping. Sa 15, upang huwag magkaroon ng kapintasan sa harapan ng bayan ang magiging mga anak niya. Ako si Yahweh, inilaan ko siya para sa akin. Sa salita pong binasa mula sa verse 10 to 15, ito po ay pumapaloob sa pagiging banal ng mga punong pari na siyang tinutukoy sa pangunahing responsibilidad nito. At ano po ang mga iyon? Ang mga punong pari ay inaanyayahan manindigan sa mataas na pamantayan maging banal laban sa mga ordinaryong pari. Sinabi po sa verse 10 na huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Hindi siya maaring lumapit sa patay kahit ito'y kanyang ama o ina. Sabi sa verse 11, isang birhin ang dapat mapangasawa ng pinakapunong pari. Sabi sa verse 13, ang pangunahing tungkulin ng mga punong pari ay magsakripisyo para sa mga kasalanan ng tao sa tuwing sasapit ang araw ng atonement o araw ng pagbabayad sala na makikita sa Leviticus chapter 16. Sapagkat ang Diyos ay may kabutihan buo at puro, kung kaya hindi maaring manirahan ang Diyos sa may karumihan at ang lugar ng presensya ng Diyos ay nananahan sa awa at habag sa Kanya. Lulukoban mula sa mga ibang templo na punong-puno ng mabigat na balutin. At sa araw ng pagbabayad sala, ang punong pari ay magsiseremonya ng malinis na kanyang sarili bago pumasok sa lugar ng mga banal. Kunin niya ang dugong alay upang isaboy sa luklukan ng awa at habag upang magbayad sala sa mga kasalanan ng buong kongregasyon. Nakita po natin sa ating binasa ang responsibilidad ng isang pagiging pari sa panahon na tinutukoy sa aklat ng Leviticus. Ang mga ito'y ay malinaw na patungo sa kabanalan gaya ng ating Panginoon.
dahil inaasahan ng ating Panginoon na ang mga punong pari ay dapat na magtataglay ng magandang pamumuno sa Israel. Kung kaya't sila ay dapat at inaasahan manatili sa pamumuhay ng may kabanalan laban sa mga ordinaryong tao at wala sa pamumuno. Sa ating Panginoong Hesus, ang pangunahin puno pare na nagtatagpuan sa Hebrew 2:17 at sa iba pang verses mula sa Hebreo. Si Jesus ang pinaperpektong nag-alay ng kanyang buhay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Nang si Jesus ay namatay, ang bilo sa mga banal na pinunit, hinayaan ang mga tao ay magkaroon ng direksyon, pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon nang ipinagkatiwala at nanampalataya sa Panginoong Hesus. Si Hesus ang ating pag-asa. Habang tayo ay lumalapit sa Panginoon, sabi sa Hebrews 7:19, sapagkat ang ating kasalanan ay mapabilang sa Panginoon at ang kanyang katuwiran ay mapabilang para sa atin. Sabi sa 2 Corinto 5:21, tayo po ay makalalapit sa ating Panginoon kahit walang alay ng kahit anong hayop o ang seremonya ng paglilinis. Sapagkat si Jesus na ang gumagawa nito para sa atin. Ang sakripisyo, ang buhay niya para sa atin, kaligtasan. Ang pagsakripisyo ng mga punong pari sa unang tipan ay hindi na kailangan. Bilang conclusion, sabi po sa Hebrew 10:19-22, kaya nga mga kapatid, tayo malaya nang makakapasok sa kadakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan naglalagos hanggang sa kabilang tabing. At ang tabing na ito ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Hindi na natin kailangan ang kahit sinumang mga relihiyosong mga leader upang makalapit sa ating Panginoon. Bagkus ay nananahan tayo sa awa at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat kami po ay malayang nakakalapit sa inyo sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po ninyo kaming subaybayan bukas sa ganitong oras, 5:30 ng umaga, para sa pang-araw-araw na pagnilay-nilay ng salita ng Diyos. Malaya po ninyo i-share ang video na ito upang mas marami pa ang maabot at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga at God bless us all.